Merong tatlong mega projects ngayon na ginagawa sa Pilipinas at marami ang nagsasabi na ang 3 trillion peso projects daw na ito ang mag-aahon sa Pilipinas sa pagiging kulelat sa Asia. Una, andyan ang futuristic new city na parang Singapore daw. Andyan din ang subway na parang sa Japan. At yung mega airport na magiging pinakamalaki sa Southeast Asia. At lahat ng yan, under construction ngayon. Ito na ba ang simula ng Pilipinas na matagal na nating hinihintay? Tara, isa-isahin natin ang mga mega projects na ito. Alam naman natin na siksikan na sa Metro Manila, no? Parang nagmistulang sardinas na ito. Kaya ang solusyon, gumawa ng panibagong syudad na futuristic, designed as a new economic hub, government center, sports complex, at smart city. Ito ay ang New Clark City, isang 9,450 hectare development sa Tarlac. Para ma-imagine mo kung gaano kalaki yan, pag samasamahin mo lang yung Pasig, Makati at Manila combined. Ganon kalaki. Nagsimulang i-develop ang New Clark City around 2016. Ngayon, patuloy itong pinoposisyon as part of the Luzon Economic Corridor. In fact, TEZA and BCDA are now actively promoting investment opportunities there. Magkano ang pumapasok? Ayon sa Philippine Information Agency, New Clark City has attracted around 150 billion pesos in investment pledges. Ang potential impact nito, trabaho outside Metro Manila, bagong business districts, tapos mas mababang pressure sa NCR. Ang Thailand may subway na. Pati ang Vietnam meron na rin. Tayo dito sa Pinas, walay pa. Kulelat talaga. Pero years from now, magkakaroon na rin tayo ng sariling subway. Ito ay ang Metro Manila Subway na magiging country's first underground rapid transit line na dadaan sa key area sa Metro Manila. Nasa 33 kilometers ito with 17 stations, connecting areas from Valenzuela, Quezon City, Pasig, Taguig, Parañaque, and Pasay. Nagsimula ang construction around 2019 and it is heavily backed by Japan through JICA financing. Magkano naman ang gastos dito? Reportedly around $8.2 billion or roughly 460 billion pesos plus. Kapag natapos ito, ang dating biyahe na halos spiritual test sa EDSA, bibilis na ng sobra. Example, from Quezon City to the airport, magiging 30 minutes na lang. Ang impact nito, less traffic, faster commute, more productivity, at mas magiging attractive ang Metro Manila for business. Let's be honest, NAIA is, for the lack of a better term, laspag na. Kaya ginagawa na ngayon ang New Manila International Airport sa Bulacan, Bulacan. Developed by San Miguel Corporation. Magkano ang budget? 740 billion pesos. Isa sa pinakamahal na proyekto sa Asia ngayon. At ito ang nakakabaliw. Ang laki nito ay around 2,500 hectares. Kasya na dito ang 1,200 na MOA arenas. Yes, parang gumawa ka na ng isang buong lungsod pero airport lang ang laman. May plano itong 4 giant runways, massive terminals, cargo hubs, at kayang magsakay nito up to 100 million passengers kada taon. For comparison, ang NAIA ngayon ay dinisenyo lang for 30 million passengers per year. Pero minsan lampas 50 million na tao na ang gumagamit. Kaya minsan ang experience sa NAIA, ang lala. Kaya naman kapag natapos, ang bagong airport na ito, magiging less congested ang NAIA. Mas maraming flights, mas maraming turista, at mas lalakas ang ekonomiya. Pero ang project na ito hindi perfect ha. Marami ding controversies at issues ito. Gaya ng flooding, reclamation issues, at epekto sa fishing communities. Kaya sobrang importanteng maayos ang execution ng construction dito. Kasi imaginein mo, no? 740 billion peso airport. Tapos ang kapalit, baha. So good luck na lang talaga.
Ang tatlong projects na ito ay magkakaiba ang role. Ang New Clark City gagawin para hindi lahat ng tao nasa Metro Manila. Yung Manila Subway naman para gumalaw ang tao ng mas mabilis. Yung New Manila International Airport para lumuwag ang aviation at logistics. Kung pagsasama-samahin mo sila, ang bigger picture ay decentralization. Pero real talk lang, mega projects alone will not save the Philippines. Kahit may subway ka, kung mahal ang pamasahe, kulang pa rin. Kahit may airport ka pa, kung corrupt ang sistema, sayang pa rin. Kahit may smart city ka pa, kung walang trabaho, ghost city lang yan with wifi. Kaya ang mas importanteng tanong, mapapakinabangan ba ito ng ordinaryong Pilipino o magiging playground lang ng mga bilyonaryo? Kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng contents, dito lang yan sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.